Isang matinding kaganapan ang gumugulong ngayon sa mababang kapulungan ng Kongreso matapos lumutang ang ulat ng isang planong power shift o pagpapalit ng liderato. Ayon sa mga insider, tumindi na ang suporta ng ilang mambabatas para sa isang bagong Speaker of the House na papalit sa kasalukuyang House Speaker na si Tambaluslos. Tila hindi na raw nagkakaisa ang ilang miyembro ng supermajority sa Kamara. Bagamat wala pang opisyal na kumpirmasyon, may mga pahiwatig na ilang kilalang pangalan sa Kamara na naghahanda ng umakyat sa pwesto. Ayon sa mga ulat, kabilang sa mga dahilan ng panawagan palitan si Tambaluslos ay ang umano'y issue ng hindi pantay na pamamahagi ng pondo, leadership style at di umano'y pagkawala ng tiwala sa ilang miyembro ng koalisyon. Samantala, nananatiling tikom ang bibig ng kampo ni Speaker Tambaluslos sa gitna ng espekulasyon. Gayunpaman, pinapayuhan ng publiko na maghintay ng formal na payag mula sa Kamara sa mga susunod na araw. Patuloy naming susubaybayan ang isyong ito na maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa direksyon ng pambansang pamahalaan. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulip ng bagong balita dito lamang sa tunay na boses ng masa. Yes. Kailan ba yung una? Well, yung una po, nung nagsisimula na yung impeachment laban kay Inday Sara. O, nagsalita si PBBM, huwag niyong impeach si Sara, hindi karapat-dapat at hindi dapat ma-impeach si Inday Sara. Ngayon naman po, itong bribery initiative, yung pag-aamenda ng saligang batas sa pamamagitan po ng pag-amenda ng probisyon ng saligang batas sa Constituent Assembly na magkakaroon ng joint voting na mawalan ng boses ang mga senador. Kasi kapag separate voting po, gaya ng pagsasabatas, syempre, yung 24 magbubutuhan kung anong majority, yun ang boto ng Senado, at yung Kongreso naman, yung 318, magbubutuhan kung ano yung boto ng mayorya sa 318 na mga mambabata sa mababang kapulungan, yun ang desisyon. Abay, ang gusto nila, yung pag-amenda ng Constitution, at tingin ko marami silang amendahan, kasama na yung pagbubuwag sa Senado at pagiging parliamentarian, walang boses ang Senado kasi alam nila, hindi naman papayag ang Senado na buwagin ng kanilang mga sarili. So, nagsalita ang PBBM. Masyadong divisive. Masyadong maghahati-hati sa taong bayan, unang-una. Pangalawa, siya ay naging senador din. Hindi siya papayag na mabuwag ang Senado dahil nung minsan siya ay naging senador din. Kaya ang sabi niya, Senado, kayo na ang gumawa ng mga proposals para maamidahan yung mga economic provisions. At ang pagkakaintindi ko kay Senate President Zubiri, baka nga hindi na kinakailangan ng pag-amenda ng saligang batas. Baka ordinaryong batas, pwede na yan. Dahil tingnan nyo naman, no, yung Public Service Act natin na amendahan at yung telecoms na dati bawal ang mga dayuhan, mamuhunan, ay pwede na. So sa pangalawang pagkakataon, nagsalita ang BBM na pigil ang kagustuhan ng presidential insan, si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Anong ibig sabihin yan? Pwede naman pala magsalita ang presidente laban sa insan. Bakit hindi pa ginawa mas maaga? Ang problema, tama naman si presidente. Masyadong divisive, masyadong nagiging hiwa-hiwalay tayo dito sa proposal ng bribery initiative. Sana nagsisimula pa lang, he nipped it in the bud na. Nagsalita na siya na itigil yan. At walang kwenta yan. Dahil ako'y naging senador din. Hindi ako papayag na mabuwag ang Senado. Gaya ng ginawa niya dun sa impeachment complaint na alam ko naman isusulong talaga yun ng Kamara. Dahil galit na galit ang Speaker, Romualdez, no, dun sa parang pangalawang pagkakataon na ininsulto siya. Una, yung pagtawag sa Tambaluslos. Yung pangalawa, yung inisnab siya nung dumating si Presidente galing sa APEC sa Amerika. Kitang-kita na lahat na isnab siya. Although ako naman, sinasabi ko, at sasabihin ko naman kay VP Sara yan, sana wag na ganun para hindi na lumaki yung mga petty na mga galit na ganyan. Kita mo yung petty na ganyan, kamuntik na siyang ma-impeach. At saka yung mga petty galit na yan, yung nagsimula naman yan, yung Tambaluslos kaya tuloy tinanggalan siya ng confidential funds. Pero ngayong alam natin, pwede naman pala magsalita ang presidente. Ang tanong, gagawin kaya uli yan ni PBBM? At siyempre, ano naman ang implikasyon yan sa liderato ni Speaker Martin Romualdez sa Kamara? Well, unang-una,
hindi naman sikreto siguro na siya'y hinalal na speaker dahil siya'y presidential insan. Hello, hindi naman siguro dahil yan sa kanyang karanasan bilang mambabatas, no? Yan po talaga ay dahil siya ang napili ng presidente. Sa kasaysayan naman po ng Pilipinas, pagdating sa House Speaker, talaga naman pong presidente ang nasusunod dyan. At siyempre, sino pa pagkakatiwalaan ng presidente kundi kanyang presidential insan na kasama niyang lumaki. So, ano ngayon ang iisipin ng mga kongresista na sa pangalawang pagkakataon, parang binaliwala ng presidente ang ninanais ni Speaker Romualdez? Ako talaga, kung hindi siya nagsalita na itigil ang impeachment kay Inday Sara, alam ko itutuloy ni Speaker. At kung hindi talaga sinabi ni Presidente itigil yang pirma initiative na yan, itutuloy pa rin nila yan. So anong nasa isipan ngayon ng mga mambabatas? Abay baka hindi sapat ng presidential insan si Speaker Romualdez. Baka maski siya ay presidential pinsan, kapag nalaman ng presidente na magkakagulo dahil sa mga inisyatibo ni House Speaker, hindi siya susuportahan ng presidente. Ano ibig sabihin yun? Baka isipin nila, teka. Baka hindi totoo na dapat ko siyang suportahan bilang speaker dahil may suporta siya ng presidente. Dahil ngayon, nakita natin sa pangalawang pagkakataon, gustong-gusto niya gawin itong pirma, yung bribery initiative, tinutulan ng ating presidente. So ang papasok sa isipan nila, baka naman si presidente merong ibang kailangan na speaker bukod dun sa kanyang presidential insan. Dahil 2 beses niya binaliktad ang kagustuhan ng kanyang presidential insan. Isang bersyon yan. Baka mag-isip sila na baka naman may iba pang mga kongresista ang pwedeng magsulong ng agenda ni Presidente PBBM na hindi rin magiging dahilan para magkawatak-watak. Mantakin nyo. Tapatan lang dahil naman kay-speaker, mukhang nawasak na ang unit team. Anong sabi ni Presidential Special ni SAP, Amy Marcos, super ate ni Presidente, talagang nagtampo sa kanya si House Speaker dahil kinampihan niya ang mga Duterte. Dahil galit nga si Speaker sa mga Duterte. Ano ibig sabihin yan? Malinaw na nagsimula doon sa hidwaan sa panig ng Marcos at Duterte, si House Speaker din. O, hindi ba kung ikaw ay mambabatas, iisipin mo na, oo nga no, baka mamaya merong ibang tao na karapat-dapat na maging speaker, isang isusulong ang agenda ng presidente, ang kanyang legislative agenda, at isa na hindi sisirain ang mas-support ng presidente. Alam naman natin ang mas-support ng mga Marcos kasama ng mga Duterte. Bakit pag-aawayin? Pag hinati mo yan, hindi ko lang alam kung yung resulta ng eleksyon na mas maraming boto si Inday Sara Duterte kaysa kay PBBM ay reflective doon sa suporta sa buong taong bayan. Sa tingin ko ngayon, mas marami pa rin ang suporta ngayon ni Inday Sara. Bakit? Ay nako, sa ayaw at maniwala ninyo, talagang yung mga Rosa, yung mga nagrubredo, Sara, ay supporters pa rin ni Sara. Ibig sabihin, pa dito sa kabilang kampo na Dilawan, merong supporters sa Inday Sara, yung mga Rosa. So pag pinagsama-sama po yan, bukod pa dun sa mga loyalist ng Duterte, abay, mas malakas po talaga ang puwersa ng Sara Duterte. Ang tanong, bakit naman kinakailangan nga, wika nga ni SAP, Amy Marcos, super ate ni Presidente, bakit kinakailangan pag-awayin ang mga Marcos at Duterte, wala naman dahilan para mag-away. Diba? Pati nga yung mga Marites na nagdi-distab si PRRD, naku, nanggagaling po yan sa mga intrigero na nais masira ang samahan ng Marcos at ng Duterte. So baka panahon na mag-isip ang mga kongresista. Baka meron namang kongresista na kayang isulong ang legislative agenda ni PBBM na hindi magiging dahilan ng pagiging watak-watak. Si GMA ba yan? Hindi ko alam kasi hindi ako ngayon kongresista. Pero kung ako ngayon ang kongresista, at tingin ko, mas nakukonvince ako na dapat bumalik ako sa Kongreso para naman magkaroon ng boses ang mga puwersa natin sa Kongreso. Mantakin mo, ang mga nangyayari sa Kongreso, ni isa wala nagsasalita para kay Inday Sara Duterte, si Clody lang. Clody Bautista na nag-privilege speech, siya lang. Doon sa impeachment, walang nagsasalita para depensahan ng Inday Sara Duterte. So ngayon iniisip ko, ano kaya? Bumalik na lang ako ng Kongreso. Although siyempre, ambisyon yun na maging senador. Hindi naman ako na
naging mapalad, no? At siguro later on, pero ngayon ang tingin ko dapat paramihin ang hanay natin, mga nagmamahal sa bayan, dyan sa Kongreso. At kung ako'y kongresista, sasabihin ko sa inyo, ino-nominate ko si Gloria Macapagal Arroyo para maging speaker. Dahil napatunayan na niya na talaga namang pong kaya niya isulong ang legislative agenda ni Presidente at hindi siya magiging dahilan para mabiyak ang samahang Marcos at Duterte. Ano sa tingin niyo? Importante ba na ang House Speaker ay siguraduhin na patuloy pa rin ang pagkakaisa ng unit team o baliwala na ba ang samahang Marcos at Duterte? Tignan natin ang inyong mga punto de vista, taong bayan. Okay? Ang ating unang texter, si Kiel Garcia, Spokes, ingat sa kalusugan. Ay, okay naman po, kaya po tayo nagpapa-executive check-up. Loretta Hinosa, sa tingin ko po, separate voting kasi nga po bicameral system po ang Kongreso natin. Oy, tapos na po yan. Sinabi na ni PBBM, itigil yan. Gaya ng sinabi niyang, itigil ang impeachment laban kay Inday Sara. Salvacion Bacunyata, attorney, impossible na hindi alam ni PBBM, ginawa ni Speaker, paano nabisto na sila kaya naghanap ng alabay. Good evening, Attorney Harry Roque. Ako naman, I'd like to give PBBM the benefit of the doubt. Na talagang pag hindi na talaga pwedeng suportahan, alam niyang masasaktan ng kanyang pinsan. Di ba ang kwento ni Senate President Zubiri, naging colorful at lively ang kanilang discussion ni Speaker mismo. Bagamat hindi niya sinabi ko ano talaga ang mga nabanggit sa usapan na yan. Pero I could imagine na talagang naninindigan si Speaker dun sa gusto niya na maamendaan ang saligang batas na bubugin talaga ang Senado. Okay? Loretta Tokita, good evening, Attorney Harry Roque. Hindi po nila kayang i-impeach ang mahal nating VP Sara Duterte dahil taong bayan po ang nagboto watching from Tokyo, Japan. Alam niyo po, sa Kongreso, kaya nilang impeach. Ang issue, makukonvict ba sa Senado? Pero siyempre, just to embarrass, pwedeng gawin yan. And the Speaker, dahil nga hawak niya lahat ng proyekto ng mga kongresista, will have the numbers. Pero si PBBM na rin po nagsabi, tigil yan. Eh kung ikaw ay kongresista, sino susundin mo? Presidente o House Speaker? Siyempre, Presidente. Kiel Garcia, Spokes, kala ko under the size of BBM, di kaya dikta ni Lisa. Eh hindi ko lang po alam kung anong posisyon talaga ni Lam. Mac, kasi nabunyag ang incentives kaya nagsalita si BBM. Ay talaga naman pong incentives o bilihan, nakakahiya po yun. No? Aw Advincula Kahara, nagsalita na kasi si Sen Aimee, kaya sunod na lang si PBBM. Mukhang duda po ako dyan. Vicente Esplana, good PM, Attorney, Solid DDS, Cainta Rizal. Huwag magpabudol, baka taktika lang po ito ng Senado dahil di pa tumitigil ang grupo ni Tambi sa PI nila. Ay tingin ko po wala na mangyayari dyan dahil nagsalita na ang Presidente. Jean, pero bakit masyado sinasapawan ni Speaker ang Pangulo? Well, hindi po siya nasapawan this time. He was overruled. Yan pong nangyari. The Speaker was overruled in the same way that he was overruled pagdating sa impeachment ni Inday Sara. Morbid Angel, dapat bantayan ng mabuti ang pag-amendahan ng konstitusyon o saligang batas. Mahilig pa sumingit ang Kongreso tulad sa proposed national budget. Kung economic provision lang, dapat hanggang doon lang. Well, sa tingin ko nga po, ang paniniwala ko, tama na yung Public Service Act amendments. No? No more Marcoses, no to Chacha, period. Tingin ko po, patay na rin yung Chacha. Nung nagsalita ng ganun si Presidente, patay na po yung Chacha na yan. Boywin Andrales Ragsag, kung ako ay tambaluslos, pukusan nila ang pagbaba ng presyo ng bigas para mabawasan ang nagugutom. Si Castro at si Tambaluslos naman, attorney, prang lang siya naghila ng barko sa kalsada. Ang ganda nun pag humihila ng barko sa kalsada. Yaha Alihasan, may paraan pa ba para mapaalis sa pwesto si Tamba? Decision po yan ng mga kongresista. Sa tingin ko po, marami nang nag-iisip, bakit pangalawang pagkakataon hindi na suportahan ng initiatives ni Speaker ng sarili niyang insan? Jean, dahil talaga kay Speaker, sinasapawan o mas yadong adelantado si Speaker. Well, ako naman po, I'm happy. Alam mo ang problema kay PBBM, masyadong mabait. Siguro ayaw niyang masaktan si Speaker kaya hindi siya nagsasalita kaagad. Pero pag alam niya nagkakagulo na talaga, magsasalita siya. Di ba ang kwento nga ni Senator Zubiri, napapanood lang niya sa balita yung mga pangyayari, pati yung mga lagayan, talagang nadismaya siya. Kaya pinatigil. Okay? Bakit hindi mismo si PBBM
ang nagsabi nun, nako, ang aking telepono nagre-ring. Paano ba natin mapapapatay ang telepono? Sandali lang po, hanapin natin kung nasa ng telepono. Sandali lang po. Pakipatay muna ang telepono. Ayan. Tsaka ka na caller. Kung sino ka man, nawala ang ilaw. Okay. Paulala, bakit hindi mismo si PBBM ang nagsabi nun? Pinadaan pa Kau Zubiri dahil takot siya kay Speaker. Hindi naman po. Tingin ko naman ay alam naman po ni Speaker ni Senate President Zubiri na mas mabuti na siya na magsabi kaysa manggaling pa sa Presidente. Masakit naman po lalo yun kung nanggaling pa sa Presidente. Richard Ignacia, naku, ano kaya yung itim na yun? No? Ayan, tatakbang ko yung itim. Kung PI yan, bakit ang Pangulo o Senate President o House Speaker ang magpapahinto? Yun nga po dapat galing sa taong bayan. Kaya nga po pinatigil kasi hindi siya genuine people's initiative. Okay? Adobo Rider Italia, Sara Aimee na lang ang pag-asa kung gusto pa ng Marcos Duterte tandem. Well, ako po, matagal ko na sinabi yan. Sara Aimee, makasaysayan, kauna-unahan siguro sa buong daigdig. All women power. Ako, I'm all set for all women power. Morbid Angel, sinusukan lang nila kung kaya nila kontrolin ng mga tao. Sinusubukan lang nila kung kaya nila kontrolin ng mga tao. Dahil ang direksyon ng Pilipinas, pabalik ng 945 at nag-focus sila sa pag-counter sa China. Tatakot sila sa mga multong ginawa nila. Okay? Neil Pat, good evening Sir Harry Roque. Presidente lang ba ang pwede magtanggal kay MR as Speaker? Well, technically po, yung mga kongresista, pero nakatingin sila sa Presidente kung ano magiging mandato ni Presidente. Yan po sa kasaysayan natin talaga ang katotohanan na ang Speaker talaga choice ng Presidente at sumusunod ng mga kongresista. So tingnan natin, baka naman may magkaisip na oo nga, no, bakit ba? Baka mamaya isa't kalahating taon po na puro ganito. Puro kontrobersiya, nasasayang ang oras, nasasayang ang emosyon ng taong bayan, di ba? Di ba sayang, imbis na ginugugol ang panahon sa laban sa pagtaas ng mga presyo ng bilihin para gumawa ng mas maraming trabaho, nauubos ang panahon natin dahil sa politika. O baka naman maisip ni Presidente, tama na yung politika. Humanap na tayo ng speaker na tututok sa kahirapan. Ian Russell Adem, attorney, sakaling matuloy ang tsa-tsa, sino ang karapat-dapat na PM para sa iyo? Si De Lima, Trillanes o si Romualdez? None of the above dahil di ako naniniwala sa Prime Minister. Gusto ko halal ang taong bayan ng Presidente. Pasensya na po, pero mas gusto ko yon. Sheila Palapala, dapat kasi ang Presidente ay proactive. Napakatagal mag-response. Imbis na di humaba pa problema, then palitan na si Tambi. Attorney, you think much better kung sa Congress ka pra? Well, minsan po nag-iisip na ako, dapat di siguro ako umalis sa Kongreso ng mga panahon na yon. No? Pero siyempre, hindi naman ako magiging spokeshari kung di ako umalis at nag-spokes. Baka hindi nyo pa ako kakilala ngayon kung kayo nanatili sa Kongreso. Dahil alam nyo po, nung congressman ako, ang awareness level ko, 30%. Nung ako yung naging spokes, 100%. So, di ba? So, parang tama rin naman po ang aking naging desisyon. Amic TV 45 UK, Harry Roque, attorney, colorful daw kasi muntik na silang magsuntukan ni SMR at Migzub. Di umano. Ay, totoo kaya yun, kamuntik na sila magsuntukan. Well, sana magsalita ang Senate President. Siya lang nakakaalam niya. At saka si Loren Legarda, nandun pala siya. At saka ayaw ko kung nandun si Senator Angara. Parang si Senate President pro tempore Loren Legarda. At saka si Congressman Sandro Marcos. Sana magsalita sila. Roldy Singlan, Attorney Harry, pwede po kaya magtayo ng sarili niyo pong party list. People's Initiative Party List po, Attorney. Kasama sina Doc Badoy at Ka Eric. Tapos na po ang deadline. Naisip ko yan Pero tapos na ang deadline. December po. Anayap, kung di pa kayo nauna, Attorney, sa pag-react sa PI, di pa sila susunod. Ako hindi naman po. Talagang lahat naman tayo nag-react po dahil lahat tayo na-iskandalo doon sa paggamit ng pera para bili ng pirma at paggamit ng mga programa ng gobyerno para linlangin na ang pinipirmahan nila ay para ayuda. Paula La, mas okay nga na masaktan si Romualdez para magising siya sa katotohanan. Well, alam nyo, pag di naman siya speaker, congressman pa rin siya at pinsan pa rin siya ng presidente. So makapangyarihan pa rin siya. Pero ngayon, parang iniisip ko kasi, kung ako si presidente, I don't need this political noise. Hindi ko kinakailangan itong ganitong karaming kontrobersiya. Gusto ko
focus lang tayo sa pag-unlad ng Pilipinas. Magiging upper middle class na tayo, dapat direksyon doon. Mababa, pababain ang kahirapan. Hindi na kinakailangan itong mga political drama nito. Kaya nga isipin ko, baka kailangan isang tao na hindi mahilig sa political drama. Filomena Villanueva, bakit si GMA dati pinili ba siya ni FFRD bilang speaker? Well, sa tingin ko po, opo. Nung una kasi, hindi niya alam, ito po ha, revelation. Kasi pati ako, hindi ko alam na nag-withdraw na ng support si PRRD kay Speaker Alvarez. At hindi pa po talaga. Kaya sa totoo lang po, galit na galit dati sa akin si Inday Sara dahil nga wala akong kamuwang-muwang na nag-orchestrate sila para tanggalin si Speaker Alvarez at hindi rin alam ni Presidente. Pero na-explain sa kanya, alam nyo ba, yung Speaker Alvarez na yan nagyayabang na kaya niya ipa-impeach kayo, Mr. President Rodrigo Roa Duterte. At kaya naintindihan na ni Presidente Duterte kung bakit. At tingin ko, yung puntong yon, binigay na niya ang suporta niya kay PGMA. Pero mabilis po pangyari doon. Pati ako bilang spokes, na-scoop ako na meron na silang linuluto na papalitan ng speaker. Kasi nga po, napakalapit din ni Congressman Alvarez kay PRRD. Tandaan ninyo tatatlo lang silang PDP laban nung nanalo po si PRRD. At taga Davao pa si Speaker Alvarez. Glenn Freyo, bakit po hindi kaya maniwala sa parliamentary system, Attorney Harry? Well, unang-una po, kung tayo magkakaroon ng parliamentary system, ang mananalo ay gaya po ni Speaker Romualdez. Kasi sila po talaga yung iboboto ng mga political elite. Kapag mga political elite lang po ang boboto, kung sino yung pinakamagaling na trapo, siya yung mananalo as Prime Minister. Kaya ako, mas gusto ko na yung tao mismo ang pipili ng presidente. At least, galing mismo sa taong bayan ng mandato. Okay? Meron pa kaya si Zenny Talingdan. Dapat mabuwag na ang party list system at dapat sana maging two-party system sa presidential election gaya sa Amerika. Dati po may ganyan tayo. Pero ako naman po, naniniwala rin ako, mas maganda yung multi-party system para mas marami mga paniniwala. Diba? Peachy pa sana, totoo ba na nagkakaubusan ng gas, Attorney? Hindi pa naman po. Wala po akong alam na gano'n. In fact po, hindi ko maintindihan kung bakit sa pandaigdig ng merkado, tumataas ang presyo ng gasolina dito sa Pilipinas. Bumababa po, pero ngayon tumataas na. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!